O pakinggan natin yung sinabi ni Tiangco ha regarding kay VP Sara Duterte. Maganda to mga sinabi niya. Pero bago yung latest niya sinabi, paparinig ko muna sa inyo yung nung sinabi niya no isang araw na nawindang yung mga kasamahan niya. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. Ay, grabe 'yon, ha. So, para baga sinasabi niya, yung impeachment ay panakip butas doon sa flood control issue o skandal na kinasasangkutan ng mga congressman. Tama, mali? Oh. Eh, yun ang ating yan ang sinasabi niya. So, yun yung akin, no, na baka naman, kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya at kung maging presidente siya, kung sa ngayon, nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply ni at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi pa pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos, no. Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado, sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautelam, anong tinawag na? Affidavit ad cautelam. Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no, hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible na baka pauwi na naman dito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Yun. Alam naman natin, yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Yung trade threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video, so matibay na credential. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata, so hindi daw considered the threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin.
pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magfa-file ng grave threats, kung sino yung... Kasi nga po, Tiangco, tandaan nyo to ha, pulahan ito. Dugong-dugo nito, Marcos. Ang problema kasi, ang sinasabi dito yung grave threat na yon, hindi naman yun. Sanang nagreklamo si Marcos o si Romualdez nag-file, 'di ba? Hindi. Oh. Wala nga. tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference nung presidente at vice president. Yan. Ang president is immune from suit habang Yan. siya ay presidente. Presidente. Ang vice president is not Hindi. immune Yan. from suit. Kaya pwede. Dapat, doon nila final. Dapat talaga. Hindi sa impeachment kung talagang may tunay na grave threat. Kung meron talagang tunay na basihan. Kung talagang naniniwala sila na grave threat yung ginawa ni VP Sara Duterte. Malaki yun. Malaking bagay yun. Kung talagang naniniwala sila, di sana sa korte nila kasi, again, wala pong immunity ang Vice President. Bakit hindi nila sa korte sinampa? Kasi hindi madrama. Kasi walang eksena at hindi masasalsal. Di ba? Ito'y pag-uusapang legal. Alam mo naman ito mga congressman, gusto lang nilang salsalin. Pangalawa, aside from gusto lang nilang salsalin, di ba meron niyang sinasabi yung mga ex-marines na bawat hearing may magkano ba yun? Mababa na ata ang 2 milyon o 5 milyon kada. 10 milyon yung nabanggit. So ibig sabihin, magkano kaya every nakikita natin sa telebisyon na nagsasalita ang mga congressman? Tangina, yan ang tawag na tubong lugaw, di ba? Tama ba? Tubong lugaw o puhunan ay laway. Di ba? Talagang paldong-paldo ang mga congressman natin ngayon, ha? Malupit. Paldong-paldo talaga. Doon sa DOJ, ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Tama. Hindi pa nga rinirelease yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon, kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ako sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako, kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Sir, yung sa threat lang, kasi may video po si Vice President. Hindi sa akin nga, again. Saying that, may tinawagan na ako. Yes, okay, sa akin, Patayin mo. hindi, it's explicit. It's explicit. You don't consider that a threat? No, if it's a threat, then whoever is threatened should be the one to file the case doon sa Department of Justice for grave threats, di ba? Yun ang sinasabi ko. Sir, impeachment, sir, is quasi-judicial. Hindi siya strictly criminal. Oo, pero Criminal ang requirement. kung yung... Ng impeachment proceedings, hindi siya proof. Yes, pero kung yung mismong tinakot, hindi nag-file ba yung mga tinakot? I don't know kung nag-file sila. Yes, sir, nag-ano.
Ano po yung NBI? Ha? Nag-investigate lang NBI. Oh, so ano naging resulta ng though quasi judicial yung Congress, anong resulta ng investigasyon ng NBI? Dapat siguro ilabas nila, 'di ba? Kung, ano man sabi niyo dun sa parang threat ni na Puno et al. Na Hindi, okay. Isa pa, yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, di ba? Di ba, ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Yun. Di ba? Alam mo, nagagalit talaga sila dito kay Tiangco kasi ito Maka Marcos ito Di ba? Marcos ito kamag-anak mismo ni BBM Oh. Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya Di ba? Bakit hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? Kung do you think po ba itong impeachment cases to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president. No, for me, it's not that I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of principio, no? Naniniwala sila it's an impeachable offense. I respect that. Sino kaya yun? Rinespeto ko Parang yung wala grupo namang ng prinsipyo lahat. Makabayan. Baka Rinespeto walang ko prinsipyo yan. yung grupo nila Kiko D na yun sa kanila prinsipyo. Wala. Di ba? Naniniwala ko prinsipyo nila yun. Wala. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin Na wala kayong prinsipyo. Yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi Oo. mananagot sila. Yari Ngayon hindi sila. pa sila nananagot Di ba? Aminin natin yan. Di ba yung 18 Marines? O yung 18 Marines, di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? Di ba? At alam ko, merong mga totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, Mga totoo. ay pag ano na, sa tamang panahon. Yung. Sa tamang panahon. Kung mapapatawag ang 18 Marines po ba, ipatawag, would you be willing to testify to corroborate some of their... No, first of all, gusto kong sabi ko nga yung iba doon, totoo. Merong mga doon na hindi pa ako convinced na totoo yun. Diba? Merong Bakit mga kaya? statements doon na hindi ako convinced na totoo. Naku. So, busy lang ngayon. Inaano ko lang kung alin yung alam kong totoo. Tapos sineseparate ko yung mga nahan doon na Depende sa siguro. tingin hindi ako konbinsido. Depende siguro sa kwento. Oh. Malamang sa malamang, depende sa kwento. Kasi gano'n naman talaga minsan Pagkakas nadadamay na kaibigan mo, iba na kwento. Di ba? Di natin sure pero baka lang naman. Kayo naman mga kababayan. Tuloy. Na totoo, tapos saka ko pag-aralan during the break. Ngayon, Yung totoo na nakita mo, ano yun? ay, hindi, tsaka ikaw naman. Titanong ko nga. But do you believe that Duterte daw yung nasa likod ng 18X pa rin? Hindi ko alam kung sino nasa likod ganun nga because sa akin, hindi ko tinitignan kung sino yung nasa likod Sa akin, kung ano yung totoo yan kahit sino nasa likod. Kung hindi totoo, hindi yan totoo kahit sino nasa likod. Diba? Para sa akin, ganun lang kasimple. Yun. Ano yung kay Sec Puno? Ayun, sinabi kasi ni Secretary ni Congressman Puno na Ay, sorry. Sanay kasi ako siyang sa tawagin Sec Puno na kasi nag-delay daw yung mga projects daw ng mga congressman kasi daw na FLR daw yung mga budget na yung FLR daw sa DBM yung 2026 hindi, totoo yun. Totoo yun. Naka-FLR sa district namin. FLR for
For release, for later release. Sabig sabihin, hindi daw nabibigay. Yung sinabi nung Puno, si Congressman Puno, hindi daw nabibigay yung mga supposedly ipinangako sa kanila because of signing in the impeachment. Grabe, no? Pera-pera lang talaga itong mga animal na to, no? As of 2 weeks ago, wala pang na-award. At ang sabi, ipabid short of award. Ibig sabihin, talagang walang saro. No? But I've never complained about that because sa akin, kung ano yung prosesong dapat pagdaanan para hindi na maulit yung mga anomalya noong nakaraan at kailangan ipatupad ng pantay-pantay sa buong Pilipinas kahit doon sa mga lugar na walang problema, okay sa akin yan. No? Walang problema eh. Kasi ang pinaka-importante, wag na maulit yung mga problema nung nakaraan. So kahit yung mga distrito na wala namang problema, na-delay, wala tayong magagawa eh. If it's, kung yan ang kailangan nating pagdaanan. Pero kung kasi yung grupo ni na Congressman Puno, yung NUP, parang they're threatening to bolt out of the majority kasi nga raw, parang hindi raw nagagawa ni Speaker yung kanyang ginagawa to mollify the Congress, especially na sa mga delay sa budget. What's your take on it? I am, ibig sabihin, kakalas sila sa majority Possibly. because of the isa-isa na may nasabi siya doon na yung mga dapat inaasikaso sila ay inuna yung sarili, di ba? Nakita ko yun. Totoo naman yun, di ba? Yung part na yun, totoo naman yun. Next, ano yung isa? Saka, well, yung parang hindi raw, hindi nila feel yung leadership ni Speaker Boji. Ako kaibigan ko si Boji, napakabait niya. Pero, pasensya na Speaker, hindi rin ako masaya dahil lahat ng mga nandun sa previous Speaker, yung pa rin na nakapaligid sa kanya. Yan. Isa lang ang nadali niya, si SDS Dinan. So how can he make the reforms that he wants to do Yan. kung wala naman siyang nadala? Di ba? Sinabi ko na yan before. Na dapat bigyan siya ng free hand na reorganize yung house. Sa kahit anong organisasyon, kahit ikaw presidente ng kumpanya, pag ikaw lang dinala doon, wala. Di ba? Gusto ni Red tong tanong na to, sir. Ha? Lahat ng tao ni former speaker yung nakapaligid at hindi lang yun masakit. Kahit yung mga staff ni former speaker na involved doon sa mga kalokohan, hindi ko naman bite rinihire ulit dito sa house. Di ba? Parang Grabe, no? Grabe. Di ba yan yung sinasabi natin noon eh. Sinasabi ng mga tao yan na talagang same people, same pa rin. Walang pinagbago. Yung mga nasa paligid ni Speaker D, same pa rin. Sino? Pinalitan lang yung speaker, pero ang nasa paligid same pa rin, yung kay Speaker Romualdez dati.